Naiuwi na sa kanyang pamilya ang bride-to-be na si Shera De Juan matapos ang higit 2 linggong paghahanap sa kanya. Natagpuan ng dalaga sa Pangasinan kung saan umano siya nagpalakad-lakad hanggang sa may makakilala sa kanya. Magbabalita si Gary De Leon. Highway yung dinanan mo dito. Nakapantulog at walang suot na salamin, nandatnan sa Season Pangasinan ang missing bride-to-be na si Shera De Juan. Kasama ang QCPD, sinundo si Shera ng kanyang fiancé na si Mark R.G. Reyes. Highway yung dinanan mo dito. Rabon. Okay. Sorry. Kasi nga galing ka sa San Pablo. Naglakad ka lang? Naglakad-lakad lang po ako. Pero madaling araw ko po yung nilalakad. December 10 pa nawala si Shera ilang araw bago ang kasalsanan nila ni Mark R.J. Nag-alok pa ang pamilya ng 150,000 pesos na pabuya sa mga pagbibigay ng impormasyon kung nasaan ang dalaga. December 29 ng umaga, natapos ang paghahanap nang tumawag si Shera sa kanyang kuya. Ang naririnig ko sa kanya, sorry po talaga. Nasabi ko sa kanya, huwag kang mag-sorry. Ang mahalaga nakita ka, mahalaga bumalik ka, kaya bumalik ka na dito. Kwento ni Shera sa kanyang pamilya, mula December 10, naglakad-lakad siya hanggang sa sumakay ng bus patungong Pangasinan. Tuliro at hindi niya raw maintindihan ang nangyari at hindi niya rin alam kung saan pupunta. Mistulang palaboy daw si Shera at pagod na pagod sa paglalakad hanggang sa makilala siya ng isang rider. Parang sabog na yung ano niya, yung buhok niya. Sabog. Ngayon, ang ginawa sa kanya ng tinurn over siya sa barangay. Ang barangay ang nag-asikaso kay Shera para makaligo at makapagpalit ng damit. Ngayon, naiuwi na siya sa kanyang pamilya sa Quezon City. Malaking bagay po sa amin, lalo't magbabagang taon po. Nagpasalamat ang pamilya De Juan sa mga tumulong na matagpuan ng dalaga. Ang tanong, matutuloy pa ba ang naudlot na kasal? Ayon sa pamilya ni Shera, pagtutuunan muna nila ang kondisyon at pagpapagamot ng dalaga. Hindi niya alam kung saan siya papunta. Kasi isipin mo naman na ang tagal na po. Hinanap namin December 10 pa. Nawawala siya hanggang umabot ng Pasko. Wala pa rin. Kailangan magpahinga siya kasi ang daming dumaan sa kanya na problema. Kung saan ba, stress ba, sir? Ang sigurado raw sa ngayon, kumpleto na ang kanilang pamilya na sasalubong sa bagong taon. Ayon din sa fiancé na si Mark R.J., ang iba pang kwento ni Shera, bahagi na muna ng investigasyon ng mga pulis. Naglakad ka lang? Kapatid, para sa 1PH, Gary De Leon, News 5. Agad sinuri ang kalusugan ni Shera De Juan pagka-uwi ng Quezon City kaninang madaling araw. Batay sa initial medical evaluation, lumalabas na ilang araw na halos tubig lamang ang iniinom ni Shera na maaaring naging sanhi ng nararanasang pagduduwal. Wala namang nakitang palatandaan ng seryosong karamdaman at nananatiling maayos ang kanyang vital signs sa oras ng pagsusuri. Natukoy rin na ang kanyang kondisyon ay posibleng acid peptic disease o dyspepsia na karaniwang dulot ng hindi regular na pagkain at biglaang muling pagkain. Siya ay binigyan ng gamot, pinayuhan ng tamang pagkain at pahinga. Mamaya makakausap natin ang Quezon City Police District tungkol dito. Patuloy ang koordinasyon ng Quezon City Police District sa pamilya ng bride-to-be na si Shera De Juan na makalipas ang 2 linggo nga ay natagpuan na sa Pangasinan at naiuwi na sa kanyang pamilya. Para sa update, makakausap natin si Police Major Jennifer Ganaban, ang Chief PIO ng Quezon City Police District. Magandang tanghali po sa inyo, Major. Ito ma'am, good afternoon po. Opo. So, Major, balikan natin. Ano ang salaysay na nakuha na natin, malinaw na salaysay mula kay Shera? Yes ma'am, opo. Mga madaling araw po, 1 p.m. kagabi nung dumating po siya, naihatid po siya doon sa kanilang bahay. Pumunta nga po yung medical doctor ng QCPD para sa initial na medical evaluation niya. So, physical evaluation lang po yun at wala naman pong, normal naman po yung vital signs niya. Kaya lang, kailangan niya pong magpahinga. Kaya, ang initial lang po na nabanggit niya ay yung pagdating niya doon sa
Pangasinan is hindi malinaw kung papaano. Basta ang sabi niya is sumakay po siya ng SUV. And anong magising Wait. siya is nandun na po siya sa area. Sorry, klaruhin po natin. Sumakay siya ng bus o SUV? SUV daw po, ma'am, kasi balak po niyang pumunta ng Ever Mall at sumakay nga po siya ng SUV. Kung yun po yung nabanggit niya. Okay. SUV na private vehicle ba to? Sino ang nasakyan niyang SUV? Yes, ma'am. Hindi pa po niya maibigay yung buong detalye. Yun pa lang po yung initial na nakukuha natin simula po kaninang madaling araw. Priority po kasi natin na makapagpahinga siya and hopefully pag maayos na po siya, kakausapin po ulit natin para makuha po natin yung buong detalye doon sa nangyari po sa kanya. So wala pa po talagang kompleto, malinaw na detalye, kwento si Shera. Yes, ma'am. Opo. Sa ngayon po, yun pa lamang po dahil hindi po siya sumasagot pa, madalang pa po siyang sumagot sa ating mga tanong. At nirerespeto naman po natin yun. Kailangan pagbigyan po natin siya para makapagpahinga. At sa mga susunod na araw po, sana makausap pa po ulit natin siya para maliwanagan po yung ibang mga katanungan natin. So Major, doon sa mga initial na pagtatanong kay Shera, ay hindi pa, merong mga inconsistencies doon sa kanyang mga sagot. Kasi may unang lumabas, sumakay ng bus hanggang makarating ng Pangasinan. Now, you're saying po, Major, na ang sinabi pala niya ay SUV. Yes po, ang una po kasing nakita natin kung maaalala po natin, nung nag-backtracking po tayo nung December 10 po na mawala siya, may nakita po tayong bus doon sa tapat niya. At yun nga po yung nililinaw natin, the previous interviews, na hindi malinaw kung sumakay siya doon sa bus na yun or hindi. So, nung mga CCTV po na nakuha natin, wala rin pong makapagsabi kung sumakay nga talaga siya sa bus na yun. At ngayon nga po, nung matagpuan na po siya, SUV po yung nabanggit niya na sinakyan niya, SUV van. SUV van. Parang mga, ano ba to? Yung mga, parang UV Express? UV Express po yata. For confirmation pa din po, ma'am, ito sa kanya kung UV Express po ba ito. Basta van po yung malinaw na sinabi niya is van, hindi po ba? Okay, van ang sinakyan niya. Alright. Opo. Ano pa po yung mga initial na ibigay na detalye po ni Shera sa inyo? Yun pa lamang po, ma'am, ang nakukuha natin sa kanya na information. Babalik po ang ating mga investigators sakaling maayos na po siya para po ma-confirm pa kung ano talaga yung mga ibang detalye po. And may coordination pa din po tayo doon sa Season Pangasinan para po sa ginagawa din nila na backtracking doon sa area kung saan natagpuan si Shera. Okay, so ngayon po si Shera ay nasa pamilya na po niya. Yes, ma'am. Opo. Nagpapahinga po muna at kasama na ang pamilya niya. Alright. Sa initial assessment po ng doktor, ay kamusta po siya physically and mentally? Physically po, masasabing maayos naman po. Wala naman pong medical concern for immediate action. Mentally po, hindi po natin masasabi, maliban na lang po kung isasubmit po niya yung sarili niya for check-up. Pero sa tingin naman po ng doktor natin is maayos naman siya kasi kalmado naman po siya, nakakasagot naman po ng maayos doon sa mga tanong. Yun nga lang, limited pa po yung nababanggit niya sa atin. Okay. Maliban nga po doon sa sumakay siya ng van, kaya siya nakarating ng Pangasinan, ano pa po yung mga naitanong nyo na nasagot po ni Shera? Hello, ma'am. Yes po. Major. Sabi nyo nga po ay limitado yung mga sinasagot ni Shera. Pero ano-ano na po yung mga naitanong
ninyo kay Shera na nasagot naman po niya, maliban sa sumakay po Yun siya po, ng ma'am. van? Yes po. Yung tinatanong po natin kung ano po yung ginawa niya, paano po siya nakarating doon, at kailan, ang sagot lamang po niya sa atin is naglalakad-lakad lang daw siya. Usually daw po is madaling araw siyang naglalakad. Yun, hindi pa rin po klaro kung simula, kailan siya nagsimulang maglakad at saan po siya nanggaling. Hindi pa rin natin. Kaya ang backtracking po din natin, kailangan din po natin ng mga CCTV sakaling meron po tayong makuha kung saan nga siya nakarating po bago siya matagpuan kahapon. Naitanong niyo ho ba, nakapagbigay ba siya ng impormasyon? Kasi December 10 siya nawala. Ngayon lang December 29 siya. Nung December 29 lang siya tumawag po sa kanyang pamilya. Paano siya kumakain? Saan siya natutulog? Doon sa 2 linggong yon. Yes po, ma'am. Pero wala pa po tayong kasagutan. Ang nasabi lang po niya is hindi siya nakakakain. Usually tubig lang daw po yung nagiging intake niya nung mga nakaraang araw. Kaya po nakita na parang may septic ulcer po siya. Yun po siguro dahil sinabi nga niya na hindi siya nakakakain ng solid food the past day. Tubig lang po. Kaya siguro yun din yung isa sa mga dahilan kung bakit parang nanghihina siya. Ano po ang kwento initial na nakuha niyong detalye mula naman sa kwento noong rider na nakakita po sa kanya? Yun po ang kwento naman niya is papunta po siya ng trabaho niya nung mapansin niya, lumapit sa kanya si Miss Shera at nagpapatulong. Binanggit nga daw po niya yung pangalan niya at nung ma-verify po nitong rider na siya nga yung viral na nawawala ng bride-to-be, yun po, tinawagan nila yung number na nakalagay doon. Kaya si Mark po yung nakausap nila. And yun po yung sumunod doon is nai-report naman ni Mark sa CCTV, kaya pinuntahan po siya. Okay. So it wasn't Shera who asked na ang tawagan ay si Mark or kung sino mang family members. Binase na lamang doon sa mga detalye ng na nawawala nga. Yung detalyeng pwedeng tawagan kapag may nakakita kay Shera. Yes, ma'am. Nabanggit naman daw po ni Shera na yung pangalan niya and nabanggit din daw po niya na gusto niyang kumontak sa family niya at saka kay Mark, yung fiancé niya. Kaya nung i-verify nga po nitong rider, nandoon nga po yung number, kaya po natawagan nila si Mark. Mayroon pong pabuya doon po sa makakakita kay Shera. Umabot po ng 150,000. Does this mean po na mapupunta po ito dito doon sa tumulong na rider? Yan po, ma'am, is yung reward po kasi is from the family po and parang may concerned citizen. So, parang baka mag-uusap na po. Itong si rider na nakatagpo at saka nitong family. Kasi ang nakalagay naman po doon is reward po yun kung sino talaga ang makakapagturo. So, between the family na po yun at saka yung nakatagpo sa kanya kay Miss Shera. Pero tumutulong po ba kayo na para magkaroon po ng ugnayan nga itong rider na nakakita kay Shera or tumulong kay Shera doon po sa pamilya? Yes po, opo. May contact naman po tayo at saka may contact din po itong rider na to doon sa Season Police Station. Ano po ang iba pang detalye na ibinigay ng rider nung natagpuan or nung humingi po ng tulong sa kanya si Shera? Ano po ang kanyang kwento? Ano ang itsura daw ni Shera? Ano daw ang state of mind ni Shera? May mga ganun po ba natanong sa rider? Ang nabanggit lamang po niya, ma'am, is hindi maayos yung kasuotan ni Shera nung natagpuan niya. Kaya nag-offer po siya na kung gusto niyang pumunta sa bahay nila para makapagbihis. Kaya po kung mapapansin natin kahapon, iba na yung damit ni Miss Shera dahil pinahiram nga po siya ng misis nitong rider na nakatagpo sa kanya.
Okay. So yung rider, kinuha si Shera, dinala sa kanilang bahay, pinaliguan, binihisan, at saka tinurn over po sa authorities. Yes po, opo. Okay. Ano ho daw ang kwento? Parang nagtagal ba sa kanila or same day, binigay na nila? May mga napag-usapan daw ba sila ni Shera? Parang hindi na po nagtagal, ma'am, kasi pagkatapos yata nilang bihisan is nag-report na po sila sa Quezon Police Station. Kaya may mga pumunta na rin po nakapulisan sa kanila and nakipag-coordinate na sila sa QCPD. Kaya pagdating po doon ng QCPD, inayos na po nila yung pagbabalik po nila dito kahapon. Kagabi po. Major, sinasabing hindi raw ito yung unang beses na nawala si Shera. Kinonfirm Yes, po ma'am. ba ito ng pamilya niya? Actually po, ang nag-confirm po yan is yung best friend po niya, yung bride, maid of honor to be nila. Siya yung nagsabi doon sa kanyang statement na hindi po ito yung una dahil one time daw po na masama ang loob nitong si Shera is umalis din siya ng isang araw nang walang paalam. Okay. Pero that was just one day na nawala. Tama Yes po ba? po. Tapos, Opo, yun po yung nabanggit niya. alright, iklaruhin lamang po namin yung unang detalye na lumabas na tama po ba na sinabi nyo na December 13 pa siya nakita? Wala po tayong binigay na date, ma'am, kasi wala pa pong nakalagay doon kung kailan siya nakita. Although, simula nung December 11, may mga infos na kung saan siya nakikita, pero upon verification po, negative siya. Kahapon lang po yung information na nung puntahan is nag-positive na siya na po talaga yun. So, December 29 talaga. December 29 siya Opo, talaga ma'am. nakita. Yesterday po lang Yes talaga. po. Opo, ma'am, opo. Sa initial assessment, may nakikita bang indikasyon ang pulisya na may kinalaman ang mental or emotional stress sa kanya pong pagkawala? Sa ngayon, ma'am, wala pa po tayong makikita. Hindi pa rin natin yan makonclude unless magkakaroon ng test si Miss Shera. Pero since ang priority naman po ng family niya ngayon is yung safety niya, na nakabalik po siya, naligtas, aantayin po natin kung ano yung magiging next na decision po nila. Okay. Ano po ang huling pakikipag-usap natin sa pamilya, coordination? Dahil you want, pag po ba sinabi ng pamilya na ayaw na namin, okay na kami, gusto na lang namin ng katahimikan, hindi na namin kailangan ang assistance ng police, yun po ang kasong yun ay bibitawan nyo na po? Yes po, ma'am. Kung wala po tayong nakikita na meron pong crime na nangyari dito sa pagkawala niya at hindi na rin po interested yung kanyang family, hindi na po tayo magkakandak. Pero kung meron pa rin pong mga katanungan sila at sinasabi na nangyari sa kanya, na kung titingnan natin ay makakonsider natin na crime, ay hindi po bibitaw yung CCTV hanggat hindi natin makumpleto yung investigation at maibigay po natin yung justice kung sakali na may nangyaring masama sa kanya. Ano ho ba ang huling sinabi ng pamilya po sa inyo? Ang concern po kasi ng family niya sa ngayon is yung makapagpahinga po muna. Yun pa lang, ma'am, ang ano natin. Magko-coordinate pa po ulit tayo sa susunod na araw. Opo. Alright, marami pong salamat for updating us, Major Jennifer Ganaban ng QCPD. Salamat po.